Ma, hindi na ako babalik. Dito na ako sa Pilipinas. Anak, mas matanda sa'yo ng 8 taon ang lalaking yan. Sigurado ka na ba talaga? Isang Amerikanang kaisa-isang anak, lumaki sa Boston, ang tumawid ng karagatang Pasipiko para sa pag-ibig upang pakasalan ng isang lalaking Pilipino na mas matanda sa kanya ng 8 taon. 10 taon matapos ang kanilang kasal, isang pangyayaring hindi inaasahan ng lubusang nagpabago sa buhay ng lahat. Ngayon, pakinggan natin ang kwento ni Lily. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lily. Ipinanganak at lumaki ako sa Boston, Massachusetts. At kaisa-isa akong anak. Ang koneksyon ko sa Pilipinas ay nagsimula noong high school ako. Isang araw, ipinarinig sa akin ng matalikong kaibigan na si Sarah ang isang kanta mula sa OPM. Agad akong nabighani sa melodiya at sa paraan ng pagkanta. Pag-uwi ko, nagsimula akong magsaliksik ng mga musikang Pilipino sa internet at doon ko rin natuklasan ang mga Pilipinong teleserye. Ang mga tanawin sa Maynila at ang mga ilaw ng mga pamilihan sa gabi ang dahilan kung bakit gabi-gabi akong nagpupuyat, hawak ang aking tablet. Dad, gusto mong manood? May subtitles naman, maiintindihan mo. Noong una, tingin ni Mama, ay nakakatuwa lang ito at paminsan-minsan ay sinasamahan niya akong manood. Ngunit nang magsimula na akong mag-aral ng Tagalog at mangarap na mag-aral sa Pilipinas, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Lily, ikaw lang ang nag-iisa naming mahal na anak. Paano namin kakayaning ipadala ka sa kabilang dulo ng mundo? Ako ang anak na dumating sa buhay ng aking mga magulang noong sila'y halos 40 na. Mahigit 40 na si Mama nang isilang niya ako, kaya't pinalaki nila akong parang isang babasaging kristal, puno ng pag-aalala. Sa loob ng 4 na taon sa high school, hindi ko sila sinuway kahit minsan. Ngunit ang pangarap kong makarating sa Pilipinas ang kauna-unahang pangarap na hindi ko kayang bitawan. Nang pinupunan ko ang mga application form para sa kolehiyo, palihim akong nagpasa ng ilang aplikasyon sa mga unibersidad sa Pilipinas. Natanggap din ako sa isang kilalang unibersidad sa Boston. Tuwang-tuwa ang aking mga magulang nang matanggap nila ang acceptance letter, yakap sila ng yakap sa isa't isa, walang kamalay-malay sa lihim na itinatago ko. Nang gabing iyon, natanggap ko ang sulat ng pagtanggap mula sa exchange student program ng Universidad ng Pilipinas. Ma, Dad, natanggap ako sa exchange program ng UP. Biglang tumahimik ang lahat sa hapagkainan. Namula ang mga mata ni Mama. Ibinaba ni Papa ang kanyang mga kubyertos, tumayo at pumasok sa kanyang study. Noong gabing iyon, nagkaroon kami ng unang tunay na pagtatalo. Bakit hindi ninyo maintindihan ang pangarap ko? Gusto ko lang namang mag-aral sa Pilipinas. Bata ka pa, Lily. Isang bagong kapaligiran, isang banyagang wika. Paano ka mabubuhay ng mag-isa doon? Matapos ang 2 buwan ng pangungumbinsi at maraming gabing puno ng luha, sa wakas ay pumayag din sila. Ngunit may isang kondisyon. Bilang exchange student, 1 taon lang ako mananatili doon. Pagkatapos ng 1 taon, kailangan kong bumalik. Pumayag ako, ngunit alam ko sa aking puso na kapag natapakan ko na ang lupang iyon, hindi magiging madali para sa akin na umalis. Sa araw ng pag-alis ko sa airport, mahigpit akong niyakap ni Mama sa boarding gate at ayaw akong bitawan. Sinikap ni Papa na magpakatatag, ngunit ang pamumula sa gilid ng kanyang mga mata ay hindi na itago ang tunay niyang nararamdaman. Tumawag ka araw-araw ha? Kung may mangyari, umuwi ka kaagad. Pagkatapos ng 14 na oras na biyahe, lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod ko ay napalitan ng pananabik. Ang mga karatula sa wikang Filipino, ang dami ng mga taong dumadaan, at ang malinaw na anunsyo sa radyo sa wikang Filipino sa wakas, natapakan ko na ang lupang matagal kong pinangarap. Ang dormitoryo sa UP Diliman ang naging una kong tahanan sa Pilipinas. Habang hinihila ko ang aking maleta papasok sa kwarto, isang babae, si Jasmine ang tumingala at agad na lumapit sa akin. Ikaw ba yung exchange student galing Amerika? Ako si Jasmine. Welcome sa Pilipinas. Masayahin at palakaibigan si Jasmine. Wala akong naramdamang pagkailang. Ipinakilala ko ang aking sarili sa Tagalog na medyo hindi pa gaanong matatas. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine. Wow, ang galing mong magtagalog. Sigurado ka bang Amerikana ka? Inilibot ako ni Jasmine sa buong campus. Mas malawak at mas maganda ang UP kaysa sa aking inaasahan. Ang pinakanagulat sa akin ay ang pananamit ng mga estudyanteng Pilipino. Bawat isa ay napakaayos, mula sa kanilang balat na alagang-alaga, sa kanilang make-up, hanggang sa kanilang pananamit. Pakiramdam ko ay araw-araw silang rumarampa sa isang fashion show.
Sa Amerika kadalasan ay naka-sweatpants at hoodie lang kami na mga kaklasiko. Jasmine, bakit ang gagaling pumorma ng mga estudyante dito at ang hirap hulaan ng edad nila? Dahil yan sa skincare at makeup. Turuan kita. Hindi nagtagal, tinuruan ako ni Jasmine kung paano mag-makeup tulad ng mga Pilipinang kabataan. Sa unang pagkakataon na humarap ako sa salamin, ibang-iba ang itsura ko, ngunit sa hindi inaasahang paraan, nagustuhan ko ito. Sa akademya, mas mataas ang inaasahan ng UP kaysa sa aking inakala. Normal lang sa mga estudyante ang magpuyat sa pag-aaral. Para makasabay, doble ang pagsisikap na ibinubuhos ko araw-araw. Ngunit may isang katangian ang mga estudyante sa Pilipinas na hindi ko maintindihan. Kaya nilang mag-aral sa library hanggang hating gabi. Pero sa isang tawag lang ng kaibigan, kaya nilang magbihis at umalis sa loob ng 5 minuto. Jasmine, di ba sabi mo mag-aaral ka hanggang alas 12? Saan ka pupunta ngayon? Nagyaya si kuya sa maginhawa para mag-late dinner. Sama ka? Sumama ako. Ang mga food street sa Pilipinas tulad ng maginhawa ay isa sa mga unang bagay na minahal ko. Ang amoy ng iniihaw na pagkain, ang ingay ng mga tao, ang makukulay na ilaw hindi ko alam kung saan titingin. Humanap kami ng mesa sa isang maliit na kainan, umorder ng mga pagkaing Pinoy at San Miguel beer. Ibang-iba ang kultura ng pag-inom sa Pilipinas kumpara sa Amerika. Ang pagtagay at ang pagsasalo-salo bawat detalye ay may dalang pakiramdam ng pagkakaisa. Ang siglang iyon ay isang bagay na hindi ko pa naranasan sa Amerika. Lily, namumula ka na yata. Okay ka lang? Okay lang, okay lang. Malinaw pa ang isip ko. Nang gabing iyon, naramdaman ko ang init ng pagsasamahan. Mas totoo at mas kaakit-akit ang gabi sa Pilipinas kaysa sa mga napapanood ko sa teleserye. Pagkalipas ng 3 buwan bilang exchange student, tuluyan na akong nahulog sa Maynila. Sa aming mga video call, masigla kong ikinukwento ang lahat ng bagay tungkol sa Pilipinas. Nakangiti ang aking mga magulang sa kabilang screen, ngunit nababasa ko pa rin sa mga mata ni Mama ang hindi maitatagong pag-aalala. Lily, malapit na 'di ba? Malapit nang matapos ang exchange program mo. Ma, 9 na buwan pa, huwag kayong mag-alala. Iyon ang sinabi ko, ngunit alam ko sa sarili ko na ang pag-uwi ay isang bagay na palayo na ng palayo sa aking isipan. Isang Biyernes ng gabi pagkatapos ng aming midterm exams, nilapitan ako ni Jasmine. Lily, may get-together ang department natin mamaya. Gusto mong sumama? Maraming upperclassmen kaya masaya to. Napili nilang magpunta sa isang maliit na restaurant sa isang eskinita malapit sa maginhawa. Pagdating ng masasarap na pagkain at San Miguel beer, agad na naging masigla ang lahat. Hindi ako malakas uminom, pero sa hindi malamang dahilan, pakiramdam ko ay kaya ko noong gabing iyon. Pagkatapos ng ilang bote ng beer, nagsimulang uminit ang aking mga pisngi at tila mas naging maliwanag ang mga ilaw. Lily, ang pula-pula mo na? Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Jasmine. Okay lang, malinaw pa ang isip ko, sabi ko, ngunit mas malakas na ang boses ko kaysa dati. Nang pumunta si Jasmine sa banyo, sumunod din ako. Sa pagtayo ko, naramdaman kong bahagyang gumewang ang sahig. Kumapit ako sa pader habang naglalakad papunta sa banyo. Sa salamin, nakita kong pulang-pulang aking mga pisngi, ngunit ang aking mga mata ay mas makislap kaysa karaniwan. Pagbalik ko sa dining area, hinanap ko ang aming mesa. Ngunit napansin kong halos magkakamukha ang lahat ng mesa, ang mga mantel, bote ng beer at maliliit na plato. Lumakad ako pa kanan at nakakita ng isang mesa na kamukhang-kamukha ng sa amin. Nakahinga ako ng maluwag at umupo. Ang sizzling sisig sa mesa ay mukhang ginintuan at malutong. Walang pag-aalinlangan, kinuha ko ang aking tinidor at sumubo. Malutong sa labas, malambot sa loob, at may bahagyang tamis ang sarsa na natunaw sa aking bibig. Wow, ang sarap talaga nito. Nang susubo na sana ako ulit, naramdaman kong may mga matang nakatingin sa akin. Pagtingala ko, 3 hindi kilalang lalaki ang nakatitig sa akin. Bigla akong nahimasmasan. Hindi pala ito ang aming mesa. Nagkamali ako ng upo sa kabilang mesa at kinain pa ang sisig nila. Ay, sorry. Nagkamali ako ng upuan. Tumayo ako, nagiinit ang mukha hindi dahil sa beer kundi dahil sa purong hiya. Isa sa 3 lalaki ang nakaitim na t-shirt ay tumingin sa akin at dahan-dahang ngumiti, pati ang kanyang mga mata ay ngumiti rin. Okay lang. Kung masarap, sige kumain ka pa. Ang boses ni Marco Reyes ay malumanay at kalmado. Ang 2 pang lalaki ay ngumiti rin at tumango. Sakto namang dumating sina Jasmine at ang aming mga kasama.
Lily, andito ka lang pala. Hinahanap ka namin doon. Nako, pasensya na po, medyo nakainom na kasi ang kaibigan ko, nagkamali ng upuan. Sorry po talaga. Nagmamadaling humingi ng paumanhin si Jasmine. Walang problema. Gusto nyo, pagsamahin na lang natin ang mga mesa natin? Alok ni Marco. Nag-aalangang tumingin sa akin si Jasmine. Kung sa normal na pagkakataon, ang una kong reaksyon ay tatanggi. Pero iba ang gabing iyon. Sige ba, inom tayo. Nauna pa akong sumagot kaysa kay Jasmine. Pinagsama ang dalawang mesa. Magkakatrabaho pala silang tatlo sa iisang kumpanya. Nagdiriwang dahil katatapos lang ng isang proyekto. Ang lalaking nakaitim ay si Marco Reyes. Galing ka palang Amerika. Bakit ka nag-aaral dito sa Pilipinas? Tanong ni Marco. Dahil sa OPM at mga teleserye. High school pa lang ako, gusto ko na. Wow, ang galing mong magtagalog. Pinag-aralan mo talaga, no? Makinig na nakinig si Marco habang nagsasalita ako. Kapag may salitang hindi ko mahanap, marahan niya itong pupunan sa Ingles. Sa kumpanya kasi, madalas kaming may meeting kasama ang mga international partners, kaya mas madalas akong mag-Ingles. Pero hindi kasing fluent mo, mapagkumbabang sabi ni Marco. Nagbatuloy ang kwentuhan sa gitna ng tawanan at tagayan. Bago kami maghiwalay, lakas loob kong sinabi, Marco, pwede ko bang makuha ang contact number mo? Marami pa kasi akong hindi alam tungkol sa Pilipinas, gusto ko sanang magtanong-tanong. Gulat na tumingin sa akin si Jasmine. Ang dating ako ay hinding-hindi kailanman mag-aabalang humingi ng numero ng isang lalaki. Natigilan ng isang segundo si Marco tapos ay kinuha ang kanyang telepono at iniabot sa akin. Oo naman, sige. Habang nanginginig ang mga kamay, inenter ko ang numero ko. Maya-maya, nag-vibrate ang telepono ko. Ayan, para may numero na rin tayo ng isa't isa. Nakangiting sabi ni Marco. Kinabukasan, niyaya ako ni Marco sa isang coffee shop sa Katipunan. Maaga pa lang ay naghanda na ako. Ilang beses nagpalit ng damit sa harap ng salamin. Pagdating ko sa coffee shop, naghihintay na si Marco sa labas. 15 minuto bago ang aming usapan. Ang itim na t-shirt kagabi ay napalitan ng isang kulay abo na cotton long sleeve na nagbigay sa kanya ng mas preskong itsura. Kagabi kasi galing ako sa trabaho kaya medyo formal. Masyado bang kaswal ang suot ko ngayon? Hindi ko napigilang matawa sa tanong niyang iyon. Maghapon kaming nag-usap sa coffee shop. Si Marco ay isang tunay na taga Maynila. Nag-aral siya ng information technology sa kolehiyo at ngayon ay isang engineer sa isang multinational company dito sa Pilipinas. Pwede ko bang malaman kung ilang taon ka na? 31. Ikaw? Asya san. Tumango si Marco at bahagyang natigilan. Halatang kailangan niyang pag-isipan ang 8 taong agwat ng aming edad. Ngunit para sa akin, hindi iyon naging issue. Sa katunayan, ang kanyang pagiging mature at kalmado ang isa sa mga dahilan kung bakit ako naakit sa kanya. Pagkatapos ng aming unang date, naging natural na ang madalas naming pagkikita. Pagkatapos ng klase, pupunta ako malapit sa opisina ni Marco. Pagkatapos ng trabaho ni Marco o tuwing weekend, namamasyal kami sa mga lumang kalsada ng Intramuros, pinapanood ang paglubog ng araw sa Manila Bay o kumakain ng seafood sa tabi ng dagat. Nasabi mo na ba sa mga magulang mo sa Amerika na nakikita tayo? Tanong ni Marco pagkalipas ng halos 1 buwan naming pagdidate. Sa totoo lang, hindi ko pa nasasabi kay Mama ang tungkol kay Marco. Iniisip ko na kapag natapos na ang exchange program ko, kailangan ko nang bumalik, kaya baka pansamantala lang ang relasyong ito, kaya hindi ko sinabi. Ngunit habang tumatagal, lalong nagiging mahirap panindigan ang kaisipang iyon. Hindi pa, pero sasabihin ko rin agad. Habang lalo kaming nagiging malapit ni Marco, lalong tumitindi ang pagnanais kong manatili sa Pilipinas. Ang plano ko ay 1 taon lang, pero lubusan na akong nasanay sa buhay dito. At higit sa lahat, ayokong iwan si Marco. Ma, gusto kong mag-masters dito sa Pilipinas. Sa kabilang dulo ng video call, ang reaksyon ni Mama ay katulad ng 1 taon na ang nakalipas. Lalo na nang malaman nilang may nobyo akong Pilipino na mas matanda sa akin ng 8 taon. Hindi napigilan ni Mama ang magsalita. Lily, bata ka pa. Paano ka makakasiguro sa intensyon ng taong yan? Naiintindihan ko ang kanilang pag-aalala, ngunit si Marco ang pinakamapag-aruga at pinakaresponsableng taong nakilala ko. Sa piling ni Marco, mayroong isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kapanatagan na para bang natagpuan ko na ang lugar na matagal ko nang hinahanap. Noong una, hindi rin sigurado si Marco sa aming hinaharap.
Ang agwat sa edad, pagkakaiba sa kultura, at ang posibilidad na bumalik ako sa Amerika ay naging dahilan ng kanyang pag-aalinlangan. Ngunit sa paglipas ng panahon, lalong naging tiyak ang kanyang puso. Lily, mahal na mahal kita, pero ayokong maging hadlang sa kinabukasan mo. Ang mga salitang iyon ni Marco ang lalong nagpatibay sa aking desisyon. Ang aking kinabukasan ay kasama si Marco dito sa Pilipinas. Pagkatapos ng exchange program, nag-apply ako sa graduate school ng UP, major in Filipino language teaching, at nakakuha ako ng scholarship. Dahil dito, naging mas madali ang proseso ng pagkumbinsi sa aking mga magulang. Umabot na ng 1 taon ang aming relasyon at lalo itong lumalim sa tuwing nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil sa kultura, matiyaga itong ipinapaliwanag ni Marco. Kung ikukumpara sa mga lalaking nakilala ko sa Amerika, si Marco ay mas mature at mas maaasahan sa lahat ng bagay. Pagkalipas ng 1 taon at kalahati, iminungkahi ni Marco na ipakilala niya ako sa kanyang mga magulang. Sa totoo lang, sobrang kaba ko. Sa tagal ko sa Pilipinas, alam ko kung gaano kahalaga sa mga nakakatanda ang opinyon nila sa magiging partner ng kanilang anak, lalo na't isa akong dayuhan. Nakatira ang mga magulang ni Marco sa Quezon City. Pagbukas ng pinto, nakatayo sa may pasukan ang nanay ni Marco. May ngiti sa kanyang mga labi. Aba, sabi ni Marco, maganda ka raw. Hindi ko akalain na ganito ka kaganda at marunong ka pang magtagalog, ang galing. Dahil sa mga salitang iyon, agad na nawala ang lahat ng kaba ko. Ang tatay naman ni Marco ay hindi gaanong nagsasalita. Ngunit mababait ang kanyang mga mata. Sa hapagkainan, isang buong mesa ng mga pagkaing niluto ng nanay ni Marco ang nakahain. Lily, Ija, kapag sinaktan ka ni Marco, sabihin mo lang sa akin. Ako ang bahala sa kanya. Napahiya si Marco at umubo na lang, pero ako naman ay lalong natawa. Sa hapunan na iyon, naramdaman ko ang tunay na init ng pagtanggap na itinuturing nila akong parte ng pamilya. Nang gabing iyon, tinanong ako ni Marco ng isang katanungan. Lily, pakakasalan mo ba ako? Hindi ako nag-alinlangan ng matagal. Oo. Ang sumunod ay ang mas mahirap na pagsubok, ang kumbinsihin ang aking mga magulang na tanggapin ito. Lumipad kami ni Marco pabalik sa Boston. Sa sala, matalim ang tingin ni Papa habang sinusuri si Marco. Pinipigilan naman ni Mama ang kanyang mga luha habang sinasalubong kami. Sa unang araw, mas maraming katahimikan kaysa salita. Ngunit si Marco ay nanatiling kalmado at sa wikang Ingles, buong puso niyang ipinaliwanag ang kanyang trabaho, pamilya at ang buhay na nais niyang ibigay sa akin. Sa loob ng 1 linggo, kusang loob na tumulong si Marco sa paghahanda ng hapunan, pag-aayos ng hardin at sinamahan pa niya si Papa na manood ng isang laro ng baseball. Sa araw ng aming pag-alis, tinapik ni Papa ang balikat ni Marco. Alagaan mong mabuti ang kaisa-isa kong mahal na anak. Ginanap ang kasal sa Maynila. Ipinilit kong magsuot ng isang magandang Filipiniana gown habang si Marco ay nakasuot ng barong Tagalog. Ang aking mga magulang na lumipad mula sa Boston ay nakasuot din ng tradisyonal na kasuotang Pilipino. Kumikinang ang mga mata ni Mama hindi dahil sa lungkot, kundi sa tunay na kaligayahan. Pagkatapos ng kasal, kumuha kami ng isang apartment sa Makati at sinimula ng aming bagong buhay sa Maynila. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa graduate school habang nagtuturo ng Ingles sa isang language center. Si Marco naman ay na-promote sa kanyang kumpanya at naging mas abala, ngunit palagi niya akong inuuna. Lily, masaya ka ba dito sa Pilipinas? Paminsan-minsan ay tinatanong iyon ni Marco. Basta't kasama kita, kahit saan masaya ako. Iyon palagi ang sagot ko. At ganoon nga, 10 taon ang lumipas. Ang dapat sana'y 1 taon lang ay naging isang buhay na nag-ugat sa Maynila. Sa 3 taon ng aming pagsasama, nakuha ko ang aking pagkamamamayang Pilipino. Noong araw na kinuha ko ang aking ID mula sa Bureau of Immigration habang hawak ang manipis na card na iyon, isang hindi maipaliwanag na damdamin ang bumalot sa akin. Congratulations sa aming Lily, isa ng tunay na Pilipino, sabi ni Marco habang inaabutan ako ng isang baso ng pearl milk tea. Nakangiti ko itong tinanggap, ngunit sa isang saglit, may bahagyang kirot sa aking puso. Ang pagiging Amerikano ay parte na ng aking pagkatao mula pagkabata. Ang pagpapalit nito ng pasaporteng Pilipino, hindi ko masabi kung ito ay isang uri ng pamamaalam. Ang pakiramdam na iyon ay panandalian lamang. Mabilis akong ibinalik ng buhay sa kasalukuyan. Sa mga taong iyon, ang Maynila na ang naging tunay kong tahanan. Ang aking Tagalog ay naging mas matatas. Natuto na akong magluto ng adobo at sinigang na turo ng biyenan ko.
Nakuha ko ang aking lisensya bilang guro ng Filipino at nagturo ako sa mga dayuhan sa isang language center sa universidad. Nagkaroon din ako ng mga seminar tungkol sa kultura ng Pilipinas. Si Marco naman ay naging department head. Tuwing weekend, nagjo-jogging kami sa Ayala Triangle Gardens at tuwing bakasyon, pumupunta kami sa Palawan o Boracay. Kapag Pasko, nag-iihaw kami sa aming balkonahe habang nagse-celebrate. Ngunit may isang bagay na pilit kong iniiwasan sa aking isipan. Ang anino ng aking mga magulang ay unti-unting nawawala sa aking buhay. Noong mga unang taon ng aming kasal, regular kaming nagvi-video call 2 beses sa isang linggo, naging 1 beses na lang. At kalaunan, naging 1 o 2 beses na lang sa isang buwan. At madalas pang nakakansela dahil sa time difference at trabaho. Halos taon-taon, iminumungkahi ni Marco na lumipad kami sa Boston para bisitahin sila. Noong mga unang taon, ginawa namin iyon. Ngunit sa nakalipas na 3 taon, palagi kong ginagawang dahilan ng trabaho para ipagpaliban ito. Ngayong summer, bisitahin natin ang mama at papa mo sa Boston. Muling iminungkahi ni Marco pagkatapos ng bagong taon. Tingnan natin kapag natapos ko na itong project sa school. Hindi pa kasi kasya sa schedule. Hindi na umimik si Marco, tahimik lang siyang tumango. Minsan, nagpapasalamat ako sa kanyang katahimikan, pero minsan, umaasa akong mas maging mapilit siya na itulak niya ako. Sa gitna ng mapayapang mga araw na iyon, dumating ang tawag. Isang ordinaryong Huwebes ng gabi, tumawag si Mama. Pagkasagot ko pa lang, alam kong may mali sa boses niya, pilit na pinapakalma, ngunit may panginginig. Lily, hindi maganda ang kalagayan ng papa mo. 1 taon na pala ang nakalipas nang may nakitang hindi normal sa bituka ni Papa. Akala nila ay simpleng problema lang. Dagdag pa rito ang napakamahal na gastusin sa pagpapagamot sa Amerika at maliit na bahagi lang ang sakop ng insurance kaya't ipinagpaliban nila ang masusing pagpapakonsulta. 2 buwan na ang nakalipas, biglang lumala ang kanyang kondisyon at doon na siya na-diagnose. Sinabi ng doktor na kailangan niyang operahan at pagkatapos ay kailangan pang sumailalim sa chemotherapy. Ang gastos ay higit pa sa kaya nilang bayaran. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin agad? Matutulungan ko naman kayo. Ayaw ka naming alalahanin. Nakikita naming napakasaya mo dyan sa Pilipinas, ayaw ka naming guluhin pa. Pagkababa ko ng telepono, nakaupo lang ako sa harap ng aking desk, blanko ang isip. Pag-uwi ni Marco mula sa trabaho, nakita niya akong nakaupo sa dilim at agad siyang lumapit. Anong nangyari? May problema ba? Ikinuwento ko ang kalagayan ni Papa. Sa kalagitnaan ng pagsasalita, nagsimula ng tumulo ang aking mga luha. Tahimik na nakinig si Marco at hinawakan ang aking kamay. Bukas, kukuha ako ng tiket. Lilipad tayo agad papuntang Boston. Sa sandaling iyon, may kung anong gumuho sa loob ko. Pasasalamat at isang galit na hindi ko man lang kayang harapin. Isang galit na ang tunay na pinatutungkula ay ang aking sarili. Dapat noon pa pinilit mo na akong pumunta. Taon-taon mong sinasabi pero hinahayaan mo lang akong tanggihan ka. Dapat hinila mo na ako. Sa sandaling binitawan ko ang mga salitang iyon, alam kong mali ang sinabi ko. Hindi nagalit si Marco at hindi rin siya nangatwiran. Tinitigan niya lang ako ng tahimik, walang bahid ng paninisi sa kanyang mga mata. Sorry Lily, dapat mas naging mapilit ako. Dahil sa paghingi niya ng tawad, lalong bumuhos ang aking mga luha. Ang pagkakamali ay nasa akin. Ako ang kusang lumayo, abala sa paglubog ng sarili, sa buhay sa Pilipinas. Nang gabing iyon, matagal kaming nag-usap. Nagmungkahi si Marco ng isang plano. Pupunta muna kami sa Amerika para kumpirmahin ang kalagayan ni Papa. Kung posible, dadalhin namin siya sa Pilipinas para magpagamot. Noong una, naisip kong hindi ito makatotohanan. Paano makaka-adjust sa Pilipinas ang mga magulang kong buong buhay na nanirahan sa Amerika. Ngunit habang ipinapaliwanag ni Marco, unti-unti kong nakita ang punto niya. Sa Pilipinas, mayroon tayong PhilHealth. At ang gasto sa pagpapagamot ay mas mababa kumpara sa Amerika. Ang mga dayuhan na may long-term visa ay maaari ring mag-apply para maisama rito. Ang parehong operasyon at chemotherapy sa Pilipinas ay nagkakahalaga lamang ng halos 10% ng gasto sa Amerika. Pinag-isipan na pala ni Marco ang lahat. Kinabukasan, nag-leave si Marco sa trabaho at nag-book ng pinakamaagang flight. Inayos ko rin ang aking mga klase at pansamantalang itinigil ang aking mga proyekto. Walang mas mahalaga kaysa sa aking mga magulang. Bago kami umalis, nag-video call kami ni Papa. Nakahiga siya sa kama, mas payat kaysa huli naming pag-uusap. Ngunit nang makita niya ako, pilit pa rin siyang ngumiti. Lily, okay lang ako.
Hindi nyo na kailangang lumipad pa rito. Bukas na bukas darating na kami dyan pa. Hintayin mo ako. Nang lumapag ang eroplano sa Boston, umuulan ng bahagya. Si Mama lang ang mag-isang naghihintay sa arrival area. 3 taon kaming hindi nagkita. Dumami na ang puting buhok sa kanyang gilid at mas payat na siya kaysa sa aking alaala. Nang makita niya kaming papalabas, napaiyak siya. Dahan-dahan siyang lumapit at mahigpit akong niyakap. Habang papunta kami sa ospital, ikinuwento ni Mama ang pinagdaanan ni Papa sa loob ng 1 taon. Bawat salita ay parang pabigat ng pabigat sa aking puso. Sa silid ng ospital, nang makita kami ni Papa na pumasok, pilit niyang itinaas ang kanyang katawan. Ang aming Lily, nakauwi na. Umupo ako sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ni Papa. Tumulo ang aking mga luha. Lumapit si Marco, yumuko at hinawakan ang kabilang kamay ni Papa. Tito, nandito na po kami. Huwag na po kayong mag-alala. Nang hapong iyon, kinausap namin ng masinsina ng doktor. Sinabi niyang mayroon ng lokal na pagkalat ang mga cancer cells, ngunit maaari pa ring tanggalin sa pamamagitan ng operasyon. Kung sasamahan ng chemotherapy pagkatapos, may posibilidad siyang gumaling. Ang problema ay ang gastos. Ang halaga ng operasyon, pagpapa-ospital at chemotherapy sa Amerika ay isang numerong hindi namin kayang bayaran. Sa labi ng ospital, tahimik kaming 3 nakaupo. Walang nagsasalita. Si Marco ang unang bumasag sa katahimikan. Pinag-isipan niyo na po bang dalhin si Tito sa Pilipinas para magpagamot? Ang parehong operasyon at chemo, ang gastos sa Pilipinas ay halos 10% lang ng gastos dito. Ang mga dayuhan na may long-term visa ay pwede ring mag-apply sa PhilHealth. Tumingala si Mama, may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding seryosong pag-iisip. Pero ibang bansa, hindi kami marunong ng wika. Palagi po kaming nasa tabi ninyo at tutulong din po ang mga magulang ko. Makalipas ang 2 araw, matapos muling kausapin ng doktor at makumpirmang stable na ang kondisyon ni Papa para sa mahabang biyahe, nagdesisyon sila. Pupunta kami sa Pilipinas para magpagamot. Sa laki ng pagkakaiba sa gastos, baka maibenta ko pa ang bahay dito para lang matapos ang gamutan. Bago kami umalis, tumawag si Marco sa kanyang mga magulang. Walang pag-aalinlangan ang nanay ni Marco. Siyempre, kailangan nating tulungan. Ang papa ni Lily ay pamilya na rin natin. Aayusin ko yung maliit na apartment sa tabi para doon sila tumuloy, malapit pa sa ospital. Sa mahabang biyahe, palagi akong nasa tabi ni Papa. Kadalasan ay tulog siya at paminsan-minsan ay gigising, lilingon sa akin at ngingiti. Hawak ko ang kanyang kamay, puno ng pagsisisi at awa ang aking puso, ngunit mayroon ding pasasalamat. Pasasalamat na hindi pa huli ang lahat. Pagdating namin sa Pilipinas, dinala agad namin siya sa isang ospital sa Maynila. Mabilis ang pagkilos ng mga staff. Sa araw ding iyon, isinagawa ang lahat ng kailangang pagsusuri. Kinabukasan, lumabas ang doktor para ipaliwanag ang sitwasyon. Mas maganda ito kaysa sa aming inaasahan. Ang lokasyon ng tumor ay angkop para sa operasyon at kapag sinamahan ng chemotherapy, malaki ang tsansa ng paggaling. Nagkatinginan kami ni Marco, sabay na namula ang aming mga mata. Inayos ng nanay ni Marco ang maliit na apartment hanggang sa ito'y maging malinis na malinis. Pinalitan pa niya ng bago ang mga bedsheet. Puno na rin ang ref ng mga pagkaing madaling tunawin. Sa unang araw na pumasok si Mama sa bagong lugar na iyon, tumayo siya sa tabi ng bintana at tumingin sa labas. Namumula ang kanyang mga mata ngunit tumango siya. Maganda dito, salamat sa inyo. Sa araw ng operasyon, lahat kami ay naghihintay sa labas. Pagkatapos ng 7 oras, lumabas ang doktor. Naging matagumpay po ang operasyon. Buo naming natanggal ang tumor. Ang susunod na chemotherapy ay magpapatuloy ayon sa plano. Itinakip ni Mama ang kanyang mukha at humagulgol. Nang magising si Papa, lahat kami ay nakapaligid sa kanyang kama. Hirap siyang tiningnan kami isa-isa at mahinang sinabi, "Andito pala kayong lahat." Tapos, iniabot ni Papa ang kanyang kamay at hinaplos ang likod ng kamay ni Marco. Salamat sa iyo, Marco. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magagamot ng ganito kabilis. Umiling si Marco, medyo garalgal ang boses. Wala po iyon, Tito. Ito po ang dapat gawin. Marahang tinapik ni Mama ang balikat ni Marco. Noon, tutol ako na manatili si Lily sa Pilipinas at tutol din ako sa inyong dalawa. Ngayon ko lang nalaman kung gaano ako nagkamali. Napakaswerte namin na ikaw ang naging manugang namin. Dahil sa mga salitang iyon, pareho kaming naantig ni Marco. Nagsimula na ang chemotherapy.
At mas mabilis ang paggaling ni Papa kaysa sa inaasahan. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, dumidiretso si Marco sa ospital para samahan si Papa. Kahit may language barrier, gumagamit sila ng translation apps at sign language. Palagi niyang napapatawa si Papa. 3 buwan ang lumipas, natapos ang huling session ng chemo. Sinabi ng doktor na ang kanyang paggaling ay higit pa sa inaasahan. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng maliit na selebrasyon. Dumating din ang mga magulang ni Marco. Sa masikip na sala ng apartment, itinaas ni Mama ang kanyang baso. Hindi pa man siya nakakapagsalita, tumulo na ang kanyang luha. Noon, tutol ako sa desisyon ni Lily. Ngayon, alam kong mali ako. Maraming salamat sa inyong buong pamilya. Hindi naiintindihan ng nanay ni Marco ang sinabi niya, ngunit nang makita niyang umiiyak si Mama, agad niyang hinaplos ang balikat nito. Okay lang yan, okay lang. Dahil sa eksenang iyon, napaiyak na rin ako. Nagdesisyon ang aking mga magulang na bumalik na sa Amerika. Doon ang kanilang tahanan sa loob ng maraming dekada, doon ang kanilang mga kaibigan. Nais nilang doon magpalipas ng kanilang mga araw. Sinubukan pa rin silang kumbinsihin ni Marco, ngunit ngumiti lang si Papa at umiling. Matatanda na kami. Ayaw na naming maging abala pa sa inyo. Kapag nagkaanak na kayo, babalik kami. Pagkasabi ni Papa niyon, nagkatinginan kami ni Marco. Natahimik ang lahat sa hapagkainan. 10 taon na kaming kasal, ngunit ang usapan tungkol sa anak ay palagi naming ipinagpapaliban. Noong una, dahil hindi pa ako tapos sa graduate school. Pagkatapos dahil kailangan ko munang masanay sa buhay sa Pilipinas. At kalaunan dahil mayroon akong isang takot na hindi ko masabi. Hindi nagtagal pagkatapos naming ikasal, inamin ko kay Marco na hindi ako sigurado kung magiging mabuting ina ako. Ang mga pagbabago at responsibilidad na kaakibat ng pagkakaroon ng anak ay kinatatakutan ko. Ang mag-alaga ng bata ng mag-isa sa isang malayong lugar tulad ng Amerika ay nakakabagabag. Hinawakan ni Marco ang aking kamay at marahang sinabi, "Magkasama tayo. Kaya natin ang lahat. Tungkol sa anak, hintayin natin hanggang sa handa ka na." Mula noon, hindi na niya muling binanggit ang tungkol dito. Ngunit ngayong nasamahan ko si Papa sa kanyang pinagdaanan, naramdaman ko kung gaano ka hindi sigurado ang panahon. Mabuti na lang at naabutan ko pa. Mabuti na lang at hindi pa huli ang lahat. Marco, sa tingin ko pwede na nating subukang magkaanak. Habang naglalakad kami sa hardin ng ospital, marahan kong sinabi. Biglang nanlaki ang mga mata ni Marco at dahan-dahang ngumiti, isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Talaga? Lily, kung payag ka, sobrang saya ko. Sa araw na inihatid namin sina Mama sa airport bago sila umalis, sinabi namin ang aming desisyon. Ma, Dad, nagdesisyon na kaming magkaanak. Kapag nagkaapo na kami, kailangan ninyong bumalik sa Pilipinas, ha? Sabay na sumilay sa mga mukha ni na Papa at Mama ang pinakamaliwanag ng ngiti sa buong biyahe nila. May luha sa mga mata ni Mama. Mahigpit niya akong niyakap. Ang aming Lily, magiging ina na. Sobrang saya namin. Pauwi mula sa airport, magkatabi kaming naglakad ni Marco. Ang hangin ng gabi sa Maynila ay may dalang lamig. Huminto kami sa isang supermarket para mamili. Hindi ko namalayan, napahinto ako sa harap ng estante ng mga health supplements. Hindi ako makaalis. Nakatayo sa tabi ko si Marco, pinipigilan ang kanyang tawa. Nagsisimula ka na bang mag-research? Nagkunwari akong hindi siya narinig at marahang inilagay ang isang bote ng folic acid sa aming shopping cart. Pareho kaming natawa. Ang aming mga tawa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na supermarket. Isang bagong simula, no Marco? Oo, Lily, ang ating bagong simula.